Maiba naman tayo ng kwento mga kababayan, kwentong showbiz personality. Kasi sabi dito sa balita, yung anak ni Kim Atienza, na kick out daw mga kababayan doon sa eskwelahan niya sa Amerika. At sabi, naging homeless. Yan po, anak ni Kuya Kim na si Ilyana na kick out, naging homeless sa US kasi nakisali sa anti-Israel encampment. Panig siya sa mga Palestino. Yan kasi mga kababayan, nakisawsaw dito sa napaka-sensitibong issue sa buong mundo, ang away ng mga Palestino at ng Israel. At saka yung isa pang kwento rito, unahin ko na muna ito siguro kasi patay na pala po, sumakadbilang buhay na po si Carlo J. Caparas. Ayan po mga kababayan, si Carlo J. Caparas. Carlo J. Caparas, comic strip creator and film director, dies at 80. Alam ko kasi, kaya share ko itong kwento sa inyo. Alam ko kasi na yung mga kaedad ko, yung mga batang 60s, 70s at 80s po, ito yung panahon ng kasikatan po ni Carlo J. Caparas hanggang 90s. Kilala ninyo po itong direktor. Ako una ko siyang nakilala, mga kababayan, sa comics. Kasi ang hilig-hilig ko sa comics noon. At isa siyang national artist. Kaya lang, ninolify po ng Supreme Court yung mga sikat, mga kababayan na comics character. Yung Panday, halimbawa, Carlo J. Caparas po ang creator niyan. Ang daming mga pelikula, mga kababayan, blockbuster siya. Sa direksyon po, sa sulat at direksyon ni Carlo J. Caparas. Kaya medyo nalungkot din po tayo kasi isa ako sa tagahanga nitong napakabantog na writer noong aking kabataan po. So kahapon pala siya namatay. May 25, he was 80 years old, matanda na rin. So hindi man po minention kung ano yung cause of death. So ang announcement po galing sa kanyang anak, si Pete Caparas. Sabi niya sa kanyang post, isang mananalaysay na kwento ng buhay, nilalabanan ang antok, nagsusunog ng kilay. Sa kanyang taglay na brilyo, mga obra maestrang nobela, kanyang nabuo. Panday, Pieta, Elias, Paniki, Bakekang, Totoy Bato, ang ilan lamang sa mga ito. Sa larangan ng comic, siya ang naghari, naging bahagi ng kultura, naging yaman ng lahi. Totoo po, mga kababayan, yung mga na-mention na mga karakter, mga kababayan, sa comics, lahat ko yun nasubaybayan po. Pag sinulat po ni Carlo J. Caparas, nakapila po tayo sa market noon, mga kababayan, kung saan usong-uso yung pagbabasa ng comics at sa mga pelikulang ginawa, mga kababayan, ni Carlo J. So according to Pitts, Caparas was also celebrated for his work as a director, artist, and writer who created beautiful stories. Siguro kayo na mga nanonood sa akin na mga kaedad ko at mahilig din sa comics at movies noong mga 80s, 90s, malamang magbibigay din ng kalungkutan, mga kababayan, sa inyo itong balita ng pagkamatay ni Carlo J. Caparas. So sabi ng kanyang anak, subalit buhay ay sadyang may wakas. Pack up na direct, oras na ng uwian, hayaang kasaysayan ang umusga sa iyong mga obra. Salamat Direk Carlo J. sa mga dibuho at istorya. Mga istoryang nabuo sa bawat tipa ng inyong makinilya. That you will be forever loved, cherished, and honored by all of us. So yung wake, mga kababayan, magsisimula bukas, Monday, May 27, sa Golden Haven Memorial Chapels and Crematorium sa Las Piñas. Kasama sa mga naging pelikula, mga kababayan, ni Carlo J. na kanyang ginawa ay ang babaeng hinugot sa aking tadyang, Kamagong, Kambal na Kamoo, Madugong Inkwentro, Ayaw Matulog ng Gabi, Hiwaga ng Panday, and Chabit. So, nagi siya pong national artist. Pinangalanan siya as National Artist of the Philippines for Visual Arts and Film ni dating President Gloria Macapagal Arroyo noong 2009. But it was nullified by the Supreme Court in July 2013. So yan po, mga kababayan, ang malungkot na balita sa pagkamatay ng magaling
na comic strip creator at saka direktor ng pelikula. Ngayon, balikan natin yung anak ni Kim Atienza po. Ayan po, mga kababayan, yung sabi dito sa balita. Maganda din pala yung anak ni Kuya Kim. So sabi dyan, Kuya Kim nagsalita na matapos makick out, maging homeless ang anak sa US. Sa University of Pennsylvania pala siya, mga kababayan, nag-aaral at napakabata pa. 19 years old pa lang pala, mga kababayan. Itong anak ni Kim Atienza na si Ilyana Atienza. Ano niya, Mr. Maravillas, yung dahilan? Yun na nga po, sumali po sa on-campus anti-Israel encampment na pabalita po sa New York Post. Sumikat siya doon. Ayon sa report ng New York Post, isa si Ilyana sa 6 na mga estudyante na nasuspinde sa school campus noong May 9 dahil sa paglahok sa isang protesta laban sa Israel na nakikipagdigmaan ngayon against Hamas kasunod ng mga nakakamatay na terror attack. Nakisawsaw kasi, mga kababayan, sa napakasensitibong issue at saka siguro hindi man ito nagbabasa ng Bible kaya hindi niya alam, mga kababayan, na mali yung kanyang posisyon. So sabi rito, base sa ulat, sumali ang anak ni Kuya Kim sa protesta dahil kontra ito sa kanyang eskwelahan na may financial ties sa Israel. O diba? Hindi kasi inalam muna. May financial ties pala. Siguro, yung University of Pennsylvania, sinusupport mismo ng Israel. Bukod dyan, pumirma si Ilyana sa isang kasulatan na nagpapakita ng suporta sa mga Palestinians na nakikipaglaban upang mabawi ang kanilang mga lupain na sinakop ng Israel. Wala pong sinakop na lupain yung Israel po. Binabawi nila. Baliktad po kasi ang kwento sa mainstream. Sa totoong kwento, ang lupain po ng Israel na napakaliit na nga po, hindi man dapat nga yan. May mga parte pa ng Egypt, Jordan, at Saudi Arabia. Ang dapat, lupain po ng Israel, the promised land. Alam ba ninyong ganon? Napakaliit na nga. Gusto pang i-divide. Gusto pang kunin ng mga Palestino. Iyan ang bigay ng lupain na yan, mga kababayan. Hindi lang po kung sino, na basta lang minana sa kung sinong tao ang nagbigay ng lupa, the promised land, yung may gawa, may lalang ng langit at lupa. God Himself, mga kababayan, na nagbigay ng lupa kay Abraham. Yan po ang biblical story niyan, mga kababayan. Pagkatapos, baliktad ang kwento po sa mainstream media. Ayun din yung nakuhang kwento ni Ilyana Atienza, kaya sumama siya. Ang suporta niya sa mga Palestino. Yung Hamas po, mga kababayan, noong October 8, nilusob po yung Israel. Kaya kumbaga, there is a raging war ngayon kasi gustong ubusin ng Israel yung Hamas. Pag hindi nila ubusin yung Hamas, hindi man po matatapos. Ang problema dyan, noong pagpanahon, may utos yung ating Panginoon sa kaaway ng Israel na ubusin, hindi man po ginawa. Hanggang ngayon po, kaaway nila. Against ninyo yung kwento, mga kababayan? So sabi dyan, sa interview ng NBC 10 via KWY Radio, sinabi ni Ilyana na nawala na siya ng akses sa universidad. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng pumasok at kinuha pati ang kanyang dorm. Seka, di ba minalas? So, homeless siya. Nakatira siya sa dorm. Pinaalis siya doon. I do not have any family to go back home to here, sabi po ni Ilyana. Dagdag pa ng anak ni Kuya Kim, when the university fails to protect its Palestinian students, we create a freedom camp. When the university ignores us, disciplines protesters, and denies us a space to host teach-ins and movie screenings, we continue. The only threat here is the power of the people in the students we have standing behind us. Binandira naman ng Washington Free Bacon ang isang Instagram screenshot mula sa post ni Ilyana na sinasabing biktima siya ng administrative violence. I live on campus. The university has barred me from entering. In other words, the university has made me houseless, sabi niya. Patuloy niya, I am also an international student. The university knows this. This is their weapon.
I am so disappointed to be attending an institution that resorts to administrative violence. Dahil sa kontrobersya, pati pangalan mismo ng TV host, si Kim Atienza po, nadawit sa issue at may ilang international outlets ang kumwestiyon sa kayamanan ng pamilyang Atienza. O diba? Yan kasi mga kababayan, pati yung kayamanan nila dito. Nadawit na. Saad sa bahagi ng report ng Free Beacon, Atienza's father is not afraid to flaunt his wealth. In a recent Instagram story, he shared photos from a lavish first-class flight with a boasted caviar service and a full shower. Hindi naman nagtagal, nagbigay na ng pahayag si Kuya Kim at iginiit na hindi naman daw pro-Hamas ang kanyang anak. Sinabi rin ng TV host na suportado ng kanilang pamilya ang anumang advokasya ni Iliana. Ayan mga kababayan, ano niya Mr. Maravillas ang ebidensya mo na ang lupain ay hindi inagaw ng Israel sa mga Palestino. Iyan po ang nasusulat sa Bible. Ang Bible po, historical, the most reliable book sa buong mundo mga kababayan. Ibinigay mismo ng Diyos na may lalang ng langit at lupa. So walang karapatan yung mga Palestino. Sila yung nag-okupa. Ang Israel po, paulit-ulit na sinasabing occupier po. Wala. Hindi po totoo ang ganon. Binabaliktad po nitong mga Palestino and enemies of Israel, ang mga Israelis, sila yung occupier. I share ko ito sa inyong write-ups mga kababayan tungkol sa Promised Land para ma-educate natin yung mga kabataan. Sabi diyan, there is probably no more disputed real estate on earth than the land of Israel. Even calling it Israel will raise objections from some quarters. The Jewish people lay claim to the land because they first held possession of it millennia ago, and because God directly gave them the land as recorded in the Bible. So sinong makapag-question na ang may lalang ng langit at lupa at ng mga tao sa buong mundo at lahat ng nilalang, mga isda, mga hayop, mga halaman, siya yung may gawa eh. Sinong makapag-question sa ating Panginoong Diyos nang ibigay na yan kay Abraham? Pagkatapos aangkinin ng kung sino-sino lang. Tama po? Diyos mismo yung nagbigay. Hindi lang siya basta tulad natin, minana natin yung lupa sa ating mga magulang at may titulo tayo. Hindi ganon po ang sitwasyon ng Israel. Diyos mismo yung nagbigay. Siya ang may-ari ng lahat. So siya ang may karapatan. Ibinigay niya sa Israel, ibinigay niya kay Abraham. So ang may-ari niya yung binigyan. Tama? So sabi diyan, in Genesis 12:7, God promises Abraham, who had just arrived in Canaan, to your offspring I will give this land. Later in Genesis 15, verse 18, God expands on that unconditional promise. To your descendants, I have given this land from the river of Egypt as far as the great river, the river Euphrates. Yan po nasusulat sa Bible. Then, in Genesis 17, verse 8, God reiterates the promise to Abraham, adding that the land gift is irrevocable, the whole land of Canaan, where you now reside. As a foreigner, I will give as an everlasting possession to you and your descendants after you. God later repeats the promise to Abraham's son Isaac sa Genesis 26, verse 3 to 4, and Isaac's son Jacob sa Genesis 28 verse 13, whose name God later changed to Israel. Yan po ang history, biblical history ng Promised Land. Yun napakaliit na nga lang po. Kasi di ba dinisper sila, kaya naging wandering Jew sila for almost 2,000 years. So in the millennial kingdom mga kababayan ng ating Panginoon, babawiin yan. Diyan kasi i-establish ng ating Panginoong Hesukristo, who is a Jew, ang New World Order na totoo, one world government,
from the land of Israel, from Jerusalem, the capital of Israel, mga kababayan. So sabi dyan, in the Abrahamic covenant, then God laid out the extent of the land that would belong to the descendants of Abraham, Israel and Jacob, a territory including all of Canaan and stretching from Egypt, to modern day Iraq. Several centuries later, when it came time for the Israelites actually take possession of the promised land, God again spoke of the vast area from the Negev wilderness in the south to Lebanon mountains in the north, from the Euphrates River in the east to the Mediterranean Sea in the west, including all the land of Hittites. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 4, so sabi diyan, the promise of land belonging to the children of Israel is permanent. Even when Israel was expelled from the land, which has happened twice in history, God promised they would return. Ganon ang history po na totoo. Kaya yung claims po ng mga Palestino, itong Hamas, and all the enemies, the Arab countries, baseless po. Ang may karapatan sa lupa po, ang Israel po. Kasi ang nagbigay ng lupa sa Israel, yung may lalang mismo. Ang Diyos Ama, ang nagbigay, siya yung may-ari ng langit at lupa at ng buhay natin. Sinong pwedeng kumwestiyon yan? Tama pa? Ayan man lang, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.